Talagang hindi na maawat at patuloy na nagpapakilig ang Kim Pao sa kanilang world tour. Dahil matapos nga sa Anaheim at Redwood City ay naka-schedule naman bukas. May 1 dyan sa Edmonton Expo Center, Alberta, Canada. At sa May 3 naman ay nasa The Arena Pickering Casino Resort sa Ontario ang Love Kim Pao World Tour. Anong masasabi mo, Kuya Romel? Successful na doon sa dalawa. So, ibig sabihin na, vindicated, syempre, ang Kim Pao. Dahil nga, katakot-takot na mga intriga bago sila umalis na kesyo, Flapchina Amor, di ba? Ang kanilang World Tour. World Tour na konti daw bumibili ng ticket, nagpa-buy one take one na daw para lang maubos yung ticket. Pero, sinampal ng resibo ang mga nagsasabi ng gano'n dahil nakita naman natin, hindi, kumbaga, hindi magsisinungaling yung mga videos na kumalat na talaga naman punong-puno ang mga tao hanggang dulo, hanggang itaas at masayang-masaya. Kahit mga matatanda, kuya, nakita ko no, mga 80 plus years old, ang saya-saya nila. Kahit ibang lahi, talagang nahuhook na rin dito sa Kim Pao. Actually, ang karamihan ng mga fanay din ng Kim Pao, mga oldies but goodies. Correct, diba? oo. Kagaya yan si Ate Lola Ignacio, Ate Teresita Brabil, laging sa akin, nag-chat-chat, diba, na talagang sila, kahit edad-edaran. Sa Ate Cecil Pini, diba, edad-edaran na sila. Correct. Pero hindi nila alam anong magic meron ang Mami Kim Pao. Amores, Carol Sousa, diba? Yes. Si Ate Carmen Dolalas. Pero hindi naman natin sinabing may mga edad na talaga sila. Ha? Oo, edad-edaran. Yung iba, edad-edaran lang. Pero ito, in between ng kanilang shows, kuya, nag-celebrate din ng may mga nagtatanong kasi may nakikita kasi silang video kung saan sa isang restaurant, kinantahan si Kim ulit ng kanyang birthday. Sabi nila, di ba, nung April 19 pa ang birthday ni Kim. Tapos may nabasa akong comment, correct me if I'm wrong sa mga maka-Kim Chu dyan. Sabi nila kasi, April 29 daw talaga ang totoong birthday ni Kim. Ang problema, naging April 19 daw dahil nagkaroon ng, nagkaroon ng problema sa pagre-rehistro, kuya, ng birthday, which is nangyayari. Dahil po sa akin, nangyayari talaga yun, ha. September 18 talaga ang birthday ko, pero ang nakarehistro sa akin is October 18, kaya relate ako dyan, kuya. O, ano sasabi mo? Tama. Oo. Yan. So, ayun nga, tapos nakakatuwa na parang, di ba, bago pa nga lang mag-start yung kanilang world tour, talagang sabi nga ni Kim, kabakabahan siya. Andiyan yung pressure. Pero ang ginawa niya talaga, alam mo, siguro isa na rin patunay o gusto niya gawing resibo. Yung si Kim mismo, nagpapapicture with the audience, nagsiselfie siya na parang sa loob-loob niya gusto, ayan, yan pa sinasabi ng Flapchina de Amores, ang aming magiging world tour. Pero yun nga, pinatunayan ng Kim Pao kung gaano sila kaid at kahit mga foreigners na noon sa kanila, di ba? Kasi syempre yung mga Pilipina dyan, mga tagahanga ng Kim Pao, may mga jowang foreigners pa. So, tara, sama kayo, let's watch the Kim Pao. Parang gumagal sa in English, di ba? You will like them, sabi nila sa kanilang mga jowa. Pero yun nga nakakatawa, ito naman Canada. Canada din, alam natin na maraming mga dyan, Pilipino. Yes, oo. Di ba yung mga nurse, mga nurse. Isa sa bansang maraming Pilipino dyan. Nandyan ang ating kaibigan si Abby. Yes, Abby. Sa Winnipeg, Canada, di ba? Yes. Oo. Kaya nandyan. Nako, kung nasa abroad lang tayo, manonood din tayo. Di ba kagaya Ate Remy Niday, hello. Yung makadasbiya din si Darren Soriano dyan naman sa Calgary, kung saan lumaki dyan si Darren Espanto sa Canada. At sa Canada din, di ba, sinut yung pelikula ni Alden Richards at ni Catherine. Marami talaga mga Pilipino dyan, yung Hello Love Again, di ba, sa Canada. And speaking of binanggit natin sa Beck Vasquez, yung mga friendship natin ng mga Dasbia, di ba? Silosang Dasbia. Si Michelle Araneta yan, si Mami Apple, Knights of Eraya, si Kids Gamer. Batiin natin yung friendship. Tumanggap pala ng award, di ba? Si Kim Dustin. Pao. Si Dustin. At saka ang Kim Pao. Tumanggap din parang sexiest, ano ba yung sexiest celebrity? Basta sexiest si Kim at saka si Paulo. Diyos ko. Oo. Yung katuwa naman ni Paulo talagang pagka, doon nga sa movie nila, di ba? Yung huling pelikulang ginawa nila, yung kanilang launching movie. Di ba meron hubadubaran din si Paulo, parang nakakaano talaga, di ba yung kanyang katuwa? Talaga, one of the sexiest actors, di ba? Sa showbiz, si Paulo Abilino at si Kim naman, one of the sexiest actresses. Walang question kay Kim because kasi both of them are fit talagang. Marami rin ng tuwa dahil
na habang nasa ibang bansa sila, Kuya Romel, bumalik na sila sa kanilang pagja-jogging. Kasi parang banding nila yun, di ba? Kasi alam nila, ang mga artista po talaga, minsan tinitingnan yung face value, yung katawan. Kaya, ay, Diyos ko, ba't ganyan ng katawan? Di ba? Ang daming nagsasabing ganyan. Maganda ka nga, pangit naman ng katawan mo. May mga, alam mo, mga tao, pentasero, kala mo, ang gaganda rin nila. Ako nga sinasabi, hindi ako kaganda. Okay lang yung nagsasabi naman sa akin, hindi rin naman kagandahan. Di ba? Pero ako hindi ako napipikon kahit sabi, ay, kalbo. Okay, eh, yan ako, ano magagawa ko, di ba? Pero Yes. still beautiful. Si Kim kasi, habang, marunong mag-alaga sila ng katawan ni Paolo Friendship, di ba? Hindi lang face value, pati yung katawan nila, alaga nila. Kasi, alam nila, artista sila, kaya jogging-joggingan sila, boxing-boxingan sila, di ba? Para maging physically fit. Tuloy at patuloy ang Love Kim Pao World Tour 2026 ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. At talaga namang umaarangkada lalo ang excitement ng fans. Base sa mga latest updates, nakatakdang magtuloy-tuloy ang kanilang world tour sa US at Canada na nagsimula na ngayong April 2026, kung saan may mga confirmed stops tulad ng Redwood City at iba pang cities sa North America. Ang Kim Pao tandem ay mas lalo pang pinalalakas ang kilig at fan support habang umiikot sila sa iba't ibang bansa. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis na kumakalat at lumalaki ang hype ng tour na ito. Marami ring fans ang umaasa sa mas maraming live performances, fan interactions, at special moments mula sa dalawa. Sa madaling sabi, hindi lang basta tuloy, kundi umaarangkada talaga ang Kim Pao World Tour at mukhang mas marami pang pasabog ang paparating habang nagpapatuloy ang kanilang international shows. Kung titingnan ang balitang tuloy ang pag-arangkada ng Kim Pao World Tour, malinaw na malakas talaga ang hatak ng tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa fans, lalo na sa international audience. Sa totoo lang, hindi na lang ito simpleng fan event o promo tour. Nagiging simbolo na rin ito ng kung paano lumalawak ang reach ng Filipino entertainment sa ibang bansa. Kapag may mga artistang Pinoy na kayang magdala ng crowd sa US at Canada, ibig sabihin may solid na fan base na talaga sila sa labas ng Pilipinas. Maganda rin dito na hindi lang puro kilig ang nangyayari, kundi nagkakaroon ng live connection sa fans, yung tipo ng experience na mas personal kaysa social media lang. Kaya natural lang na lumalaki ang hype kasi ramdam ng fans na bahagi sila ng journey ng Kim Pao tandem. Pero sa kabilang banda, importante rin na hindi ma-overhype lang ang lahat sa romantic angle o fandom expectations. Sa dulo, mas mahalaga pa rin yung consistency ng performances, professionalism, at kung paano nila hinahandle ang pressure ng international tours. Overall, kung magpapatuloy ang ganitong klase ng projects, malaking bagay ito para sa visibility ng Pinoy artists sa global stage. At mong si Kim Chiu at Paolo Avellino ang isa sa mga kinakatawan nito ngayon. Kung titingnan ang balitang tuloy ang pag-arangkada ng Kim Pao World Tour, malinaw na isa ito sa mga proyekto na nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa kasalukuyang entertainment scene. Sa isang banda, makikita dito yung patuloy na pag-angat ng fan culture na hindi na lang limitado sa Pilipinas. Yung mga ganitong world tour, hindi lang basta fan service. Nagiging paraan din ito para i-export ang Pinoy pop culture sa ibang bansa. Ibig sabihin, may audience na talagang sumusubaybay kahit nasa labas ng bansa at handang pumunta sa live events para maramdaman ang koneksyon sa kanilang inidolo. Malaking bagay din yung chemistry na nakikita ng fans sa Kim Pao tandem. Kahit gaano pa kalakas ang individual careers nila, yung pairing factor ang nagbibigay ng dagdag na interes sa mga ganitong shows. Sa entertainment industry, hindi lahat ng tambalan nagwo-work on stage or live events. Kaya kung nagiging matagumpay ang tour nila, indikasyon ito na may natural na connection na nakikita at nararamdaman ng audience. Pero mahalaga ring tingnan ito ng mas realistiko. Ang world tour ay hindi lang tungkol sa kilig o fan moments. May logistics, pressure, at expectation din yan sa performance at consistency. Kapag international stage na ang usapan, mas mataas ang standards ng audience at kailangan nilang i-maintain ang energy at quality ng bawat show. Dito nasusukat kung gaano sila ka-solid bilang performers, hindi lang bilang on-screen or fan-favorite pair. Isa pang interesting dito ay kung paano nagiging bahagi ng global Filipino identity ang mga ganitong events. Unti-unti, nakikita na ang Pinoy entertainment hindi lang pang local TV or movies, kundi may potential na umabot sa mas malawak na audience. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng exposure, mas maraming Filipino artists ang posibleng mabigyan ng pagkakataon sa international stage.
Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng update ng tour. Isa itong senyales na lumalawak ang reach ng Pinoy entertainment at si Kim Chiu at Paulo Avellino ay nasa gitna ng moment na iyon. Ang magiging susunod na tanong na lang ay kung paano nila mapapanatili ang momentum at kung anong klaseng impact pa ang maidudulot nito sa mas malaking industriya. May ilang dagdag pang angle na pwedeng pag-isipan tungkol sa balitang ito. Lalo na kung titingnan mo siya hindi lang bilang fan update, kundi bilang bahagi ng mas malaking showbiz at cultural trend. Una, kung magpapatuloy ang momentum ng Kim Pao World Tour, pwede itong maging halimbawa ng kung paano nag-i-evolve ang Filipino entertainment patungo sa international fan engagement. Dati kasi, karamihan ng ganitong world tour ay nakafocus lang sa concert artists, pero ngayon pati tambalan ng aktor. Gaya ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay nakakapag-generate na rin ng ganitong klaseng global audience interaction. Ibig sabihin, nagbabago na ang definition ng bankable at international appeal sa Pinoy showbiz. Pangalawa, may epekto rin ito sa Filipino diaspora. Maraming OFW at Pinoy communities abroad ang hindi lang nanonood ng shows online, kundi actively naghahanap ng live events na makaka-connect sila sa kultura nila. Kaya kapag may ganitong tour, nagiging parang cultural gathering din siya. Hindi lang entertainment, kundi emotional connection sa home country. Pangatlo, sa industry side, may pressure din itong dala. Kapag matagumpay ang ganitong tours, mas maengganyo ang producers na gumawa ng mas maraming international projects. Pero kung hindi rin consistent ang quality, mabilis din ma-burn out ang hype. Kaya critical dito yung balance between popularity at substance. Hindi pwedeng puro kilig lang. Kailangan may solid execution sa bawat appearance at performance. Isa pang dagdag na punto. Sa panahon ng social media, mabilis magpalaki ng expectations ang fans. Kaya habang lumalaki ang excitement sa Kim Pao tandem, lumalaki rin yung pressure sa kanila na laging may bago o may pasabog. Ang challenge dito ay kung paano nila mapapanatili ang naturalness ng chemistry nila nang hindi nagiging forced o over-marketed. Sa kabuuan, ang balitang ito ay pwedeng maliit na update lang sa surface. Pero sa deeper level, senyales siya ng mas malawak na pagbabago sa kung paano umiikot ang Filipino entertainment. Mula local fame papunta sa mas global at community-driven na fan culture.